Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong update tungkol kay Bagyong Nika ngayong November 10, 2024 na patuloy na lumalakas. Alamin natin ang posibleng pagbabago sa direksyon ng bagyo at ang iba pang mga weather disturbances na sinusubaybayan. Para manatiling updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutang i-click ang subscribe button. Ngayong umaga, ang sentro ng Severe Tropical Storm Nika ay matatagpuan sa layong 690 kilometers sa silangan ng Infanta, Quezon. Taglay nito ang maximum sustained winds na umaabot sa 100 kilometers per hour malapit sa sentro, na may bugso ng hangin na umaabot hanggang 125 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran-hilagang-kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour at ang malalakas na hangin na umaabot sa storm force level ay umaabot hanggang 300 kilometers mula sa sentro. Ayon sa kasalukuyang track forecast, si Nika ay inaasahang maglalakbay patungong kanlurang-hilagang-kanluran at posibleng maglandfall sa Isabela o Aurora sa Lunes ng hapon, November 11. Bahagyang tumaas ang track nito, ngunit inaasahan pa rin na maaaring tamaan nito ang Central Luzon. Tandaan na maaaring magkaroon ng pagbabago sa landas nito anumang oras, kaya't patuloy kayong tumutok sa mga updates dito sa channel. Patuloy rin ang inaasahang paglakas ni Nika at posibleng umabot ito sa typhoon category bago maglandfall. Bukod kay Nika, may tatlo pang weather disturbances na ating binabantayan. Si Bagyong Marce, na kasalukuyang papunta na ng Vietnam. Si Nika na maglalandfall na sa Pilipinas bukas, isang low-pressure area na may mataas na posibilidad na maging ganap na bagyo sa mga susunod na araw. Isa pang sistema na may international name na Mani na posibleng tumama rin sa Pilipinas. Dahil sa patuloy na paglakas at paglapit ni Nika sa bansa, itinaas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa timog silangang bahagi ng Isabela at hilagang bahagi ng Aurora, kung saan inaasahang mararanasan ang hangin na may bilis na 62 to 88 km per hour. May minor hanggang moderate na banta sa buhay at ari-arian sa mga lugar na ito. Signal number 1 naman ang nakataas sa mga sumusunod na lugar. Bahagi ng Cagayan, buong Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, timog silangang bahagi ng Kalinga, silangang bahagi ng Mountain Province, Ifugao, silangang bahagi ng Pangasinan, natitirang bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, Hilaga at silangang bahagi ng Pampanga at silangang bahagi ng Bulacan, silangang bahagi ng Quezon, kasama ang Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at hilagang silangang bahagi ng Albay. Ayon sa Pag-asa, ang pinakamataas na signal na posibleng itaas habang naririto si Nika ay signal number 4. Bukod sa direktang epekto ng bagyo, ang northeasterly wind flow ay magdadala rin ng malalakas na hangin sa mga baybaying lugar at mga matataas na lugar. Inaasahan ang malalakas na hangin ngayong araw sa Batanes, Babuyan Islands, hilagang bahagi ng Cagayan at Ilocos Norte. Bukas, November 11, mararanasan din ang malalakas na bugso ng hangin sa Batanes, Camarines Sur at Catanduanes. Sa Martes, November 12, magpapatuloy ang malalakas na hangin sa Batanes at Cagayan kasama ang Babuyan Islands. Meron ding storm surge warning, may posibilidad ng minimal hanggang moderate na panganib ng storm surge sa susunod na 48 hours sa mga lugar na malapit sa baybayin, kabilang ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Zambales, Aurora, Quezon, Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at Catanduanes. Pinapayuhan ang lahat na patuloy na subaybayan ang mga susunod na updates tungkol kay Bagyong Nika. Maging handa sa posibleng epekto tulad ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na may tropical cyclone wind signals. Ang lagay ng panahon ay mabilis magbago, kaya't manatiling updated sa mga susunod na ulat mula sa channel na ito para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas, mga kababayan.